Pag-usapan natin itong viral na balita tungkol sa isang 20 years old na sakristan. Sabi dito sa balita, 20-year-old dies of leptospirosis. Naghahanap po sa kanyang tatay sa kalagitnaan ng matinding mga pagulan at baha, which is caused by direct contact with urine or ingestion of tissue. So iiwasan po ninyo na barefooted kayo, nakapaa, sa paglalakad sa mga ganyang mga lugar. Isa mga barangay po, kasi noong panahon, hindi man uso ang ganyan. Sige lang ang kami po, nagtatakbuhan dyan sa rice field. Kaitan ng kinabukasan dahil sa kabalintunaan ng sistemang nagpaparusa sa mahirap at pumoprotekta sa makapangyarihan. Turuan kasi ninyo, ito mga members ninyo ng maayos. Sigurado, Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Pag-usapan natin itong viral na balita tungkol sa isang 20 years old na sakristan. Namatay sa hahanap sa kanyang tatay nang sabi na kulong pala dahil sa Caray Cruz. Inanap niya sa kasagsagan ng baha. Hindi man siya namatay sa baha. Namatay sa paglusong sa baha kasi tinamaan po ng leptospirosis. Na-infect sa paglusong sa baha, mga kababayan. Kaya kailangan pag-usapan natin ito para di na maulit po sa inyong mga mahal sa buhay. Kasi karamihan sa ating mga kababayan, lalo yung mga bata, pag nagbaha, ayun, ginagawang swimming pool, mga kababayan, yung kanilang kalsada. Tuwang-tuwa sila. Hindi nila alam yung peligro na baka sila ma-infect at tamaan ng leptospirosis. Ito yung nangyari dito sa isang sakristan, mga kababayan. Ayan siya, mga kababayan. No? Sabi dito sa balita, 20-year-old dies of leptospirosis after looking for detained father amid floods and heavy rains. Cardinal David Pinuna ang patuloy na kawalan ng hustisya sa Pinas. Kita ninyo, nadamay na yung hustisya sa Pilipinas. Bakit naman na niya, Mr. Maravillas, nadamay yung hustisya sa Pilipinas? Mamaya i-share ko sa inyo kung bakit. Pati yung CBCP po, nag-react na, other than siyempre yung binatilyo po, sa Kristan kasi. So ito yung kwento. Yung victim na 20 anyos yung edad, naghahanap po sa kanyang tatay sa kalagitnaan ng matinding mga pagulan at baha. Ayun, namatay siya due to leptospirosis. Kinilala ang biktima na si Dion Angelo de la Rosa, taga Malabon, nang sabi, sinagasa, mga kababayan, yung flooded streets sa Caloocan for 3 days. Matindi. Kasi nawawala yung kanyang tatay na si Jason. Hindi daw nakabalik sa kanilang bahay sa Malabon noong July 22. Ang sabi na nanay ni Dion na si Jenny Lynn, yung kanyang asawa na si Jason, sinamahan yung isa sa kanilang mga anak para magtrabaho. Nag-worry siya kasi ang sabi, itong si Jason, hindi man basta umaalis ng bahay na walang paalam. Ang problema, pati cellphone, hindi nakadala si Jason. Ngayon, after 3 days, on July 25, Dion finally found Jason. Yung namatay na si Dion, natagpuan niya yung kanyang tatay, who was detained at the substation for allegedly playing Caray Cruz, which is considered a form of illegal gambling. Sabi ng asawa na si Jenny Lynn, wala man lang silang na-receive na information about Jason arrest. Ngayon, 2 days after na sumuong sa baha, itong kanyang anak na si Dion nagkaroon ng kalintura, fever, nilagnat at pananakit ng katawan. Ang sabi, itong si Dion nakatulog after na kumain and had a heart attack as a result of his leptospirosis na pala, which is caused by direct contact with urine or ingestion of tissue of infected animals, usually rats and rodents. Tinamaan na pala, mga kababayan, yung binatilyo ng sakit na leptospirosis na nakuha niya, mga kababayan, sa pagtampisaw niya, sa pagbabad niya sa baha. Delikado po yung hayaan ninyo yung inyong mga anak na maglaro o maglakad sa baha. Hindi lang yung inyong mga anak. All of us, iwasan po natin ang paglalakad sa baha kasi baka
napakaraming mga daga ang nandyan sa paligid, sa mga imbornal. Siyempre, normal, yan ang mga daga, iihi sila. So, nagkataon siguro, sa kanyang paglalakad, napunta siya doon, sa lugar, na may mga daga, na-infect yung kanyang paa. Siguro may sugat yung kanyang paa, nagasgas sa kalalakad niya. Baka nakatsinilas lang o nakapaa kasi mahirap po na maglakad sa gitna ng baha na nakatsinilas o kahit nakasapatos. Mas okay ang nakapaa kasi walang parang yung naglalakad ka sa dagat, di ba? Kapaa lang tayo pag naliligo sa dagat. Kasi mabigat sa paa yung paglalakad pag may sapatos. Kaya lang ito na nga po yung peligro. Baka may open wound siya, namatay po sa leptospirosis. Yan ang punto kung bakit natin sinishare itong napaka-importante balita na dapat malaman po natin, malaman po ninyo para hindi na maulit, mapahamak ang inyong mga mahal sa buhay. Yung iba, sinasadya pa talaga. Yung magtampisaw sa baha, enjoy na enjoy po. Nakikita natin sa mga telebisyon na nagko-cover ng baha. Ang daming mga tao. Yung iba, talagang dahil sa nabaha yung kanilang bahay, they have to evacuate. So, importante, huwag tayong bababad sa baha ang walang proteksyon sa paa. Buta siguro o magpasiguro na ng mga proteksyon sa paa. Rubber shoes, kahit mabigat sa paglalakad, importante, hindi ma-expose o masugatan yung paa ninyo na baka ma-infect ang leptospirosis. Yan ang punto natin mga kababayan dito. So sabi ng doktor, si Dion had a wound in his foot which has developed into an athlete's foot. Nagkaalipunga matapos na ma-expose sa floodwaters. Yung kanyang tatay na si Jason was released on August 2. Denied playing the game. Hindi man daw siya nagkara-cruise. Jeneline said he may have been a victim o pangsakto or police alleged means of meeting quota in arrests. Kaya sabi ni Jeneline, tinago ka lang niya ng 3 araw, hindi man lang pinakontak sa pamilya. Ang sabi niya, pinakontak naman daw sa pamilya, hindi naman kinukuha ang number. Pero sabi ni Romel Caborog, acting chief ng Caloocan Police Investigation Section, si Jason niya immediately informed the arresting officer about reaching out to loved one. Caborog also denied that this station hid Jason or was doing pangsakto. O ngayon, yon ang masaklap na nangyari. Ang ikinamatay po, leptospirosis. Sinisi na lang po yung hustisya dahil ang reason kung bakit nagtampisaw sa baha dahil sa paghahanap po sa tatay, allegedly, ikinulong dahil sa kara-cruise. O ngayon, unahin muna natin maintindihan kung ano itong leptospirosis. Yan po ang itsura ng leptospirosis. Isa siyang blood infection na caused by bacteria of the genus Leptospira na pwedeng maka-infect ng mga tao, mga hayop, and many other wild and domesticated animals. Ang mga simptomas, signs and symptoms niya can range from none to mild headaches, muscle pains, and fevers to severe bleeding in the lungs or meningitis. Ang acute severe form nitong leptospirosis causes the infected individual to become yellow ang skin, pati yung mata. Parang ganito siya. Para alam ninyo, pag ganyan na yung nangyari, parang na-sore eyes pero naninilaw. Agapan na po ninyo. Dapat madala agad sa doktor para mapacheck kung ano yung kalagayan. Hindi agad mga kababayan na agapan. Ayun. Diretso na po na namatay. Imagine that. Nasayang yung buhay ng binatilyo. So sabi dito, a headache brought on by leptospirosis causes throbbing pain and is characteristically located at the head's bilateral temporal or frontal region. Yung biktima ng leptospirosis pwede din na maka-experience ng pain behind the eyes and sensitivity to light. Sa loob ng mata at nagiging very sensitive sa liwanag para siyang nasisilaw. Ayan. Pag ganyan po, malamang sa malamang, infected kayo ng leptospirosis. Kung kayo po ay nababad sa baha, huwag ipawalang bahala po. Kasi fatal po siya, pwede ninyong ikamatay tulad na nangyari dito sa Sacristan. Dry cough is also observed in 20 to 57% ng mga tao na infected ng leptospirosis.
Kaya yung clinical feature na to can mislead a doctor to diagnose the disease bilang respiratory illness. Additionally, gastrointestinal symptoms such as nausea, vomiting, abdominal pain, pati diarrhea frequently occur. Vomiting and diarrhea may contribute to dehydration. Pwede din pala ito makuha, mga kababayan, ang leptospirosis sa mga sakahan, paddy field. Baka niya, Mr. Maraviles, matakot na niyan. Yung mga magsasaka natin, hindi na lumusong sa kanilang mga sakahan sa takot sa leptospirosis. Importante po kasi, yung paa ninyo dapat walang open wounds. Pag nagkasugat, wag munang lulusong po sa Sa bagay noon, nung aking kabataan, magsasaka din kasi po ako at walang mga information na ganyan. Sige lang kami. Wala man kaming paki kahit may sugat yung mga paa. Lumulusong kami sa putikan. Kasi yan ang hanap buhay ng mga magsasaka. Na iba na kasi po yung panahon ngayon. Na bago dahil daw sa climate change and urbanization. The survival of Leptospira bacteria is influenced by environmental factors with transmission dynamics affected by climate change, kita ninyo, extreme weather events, urbanization, and interactions between human and animal population. The bacteria thrive in warm and humid climates due to their preference for environments that maintain high moisture content in optimal temperatures for metabolic activity and motility. Itong bacteria can be found in ponds, rivers, puddles, sewers, agricultural fields, at sa mga basa na kalupaan. So iiwasan po ninyo na barefooted kayo, nakapaa, sa paglalakad sa mga ganyang mga lugar. Isa mga barangay po, kasi noong panahon, hindi man uso ang ganyan. Sige lang ang kami po, nagtatakbuhan dyan sa rice field. Umaga, hapon at hanggang gabi minsan, nakababad yung aming mga paa. And the worst na pwedeng tumama sa aming paa, alipunga. Ganon din yun nangyari rito. Nagkaalipunga muna. Yun pala yung alipunga na uwi sa leptospirosis, mga kababayan, na kanyang ikinamatay. O ngayon, balikan natin na damay yung hustisya. At pati si CBCP, President Virgilio David, nangialam na po dito. Cardinal David Pinuna, patuloy na kawalan ng hustisya sa Pinas daw. Binatikos niya yung pamahalaan dahil sa umano'y irony o kabalintunaan sa kawalang hustisya sa Pilipinas kasunod ng pagpanaw ng isang altar server o sakristan sa Malabon. Yun na nga po, si Dion. Ayon kay Cardinal David, tila nasanay na lang ang mga Pilipino sa pag-aaboso ng mga nasa kapangyarihan. Aminado si David na isa ang kahirapan sa mga dahilan nito. Wala man kasing sweldo po yung pagiging sakristan. Sana sinildo ninyo para umangat sa buhay. Huwag tanggap lang ng tanggap ng koleksyon. Be part. Anyway, naglilingkod naman siya sa simbahan bilang sakristan. Marami naman koleksyon po sa simbahan mula sa mga nag-church. Ano naman bigyan ninyo ng sweldo? Yung medyo mataas-taas naman na sweldo. Yung church naman, hindi naman nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Tumulong sa sa pagpapaunlad ng ating mga mamamayan. Lalo't kung ang isang mamamayan naglilingkod bilang sakristan, naglilingkod sa church. Ang problema, lahat volunteers eh. Yung mga nagtatrabaho sa church, lahat lang libre, lahat volunteer. Paano naman sila mabubuhay niyan? Yan tuloy, yung tatay, siguro, iniisip niya, baka manalo sa Kara Cross. Ayun, napasugal tuloy, nakulong, hinanap ng anak, lumusong sa baha, namatay yung sakristan. Yan ang kwento eh. Huwag masyadong sisi ng kung sino-sino. Tingnan din ng sarili. Tama po. Ang problema, turo tayo ng turo. Naglilingkod sa Kristan nga. Naglilingkod sa church. So, responsibility ng church, mga church leaders na yung mga naglilingkod sa church, biyayaan man lang po, sweldoan man lang sa kanila pag siserbisyo. Ang problema, libre. Siguro na bibigyan din paminsan-minsan. May allowance man din. Or yung mga, tawag dito, mga in-kind, mga prutas, kung ano-anong pagkain na ini-offer sa pari, baka yung sakristan, binibigyan din mga kababayan ng share, paminsan-minsan. Pero yung sweldo, wala. Yan ang sakristan. Paano hindi maghirap, naglilingkod, libre? Yan aminado si David na isa ang kahirapan sa mga dahilan nito.
Malamang, anya nasawi ang 20 anyos na si Dion Angelo de la Rosa dahil sa leptospirosis na kanyang nakuha matapos sa paglusong sa baha para hanapin ang ama. Kwinestyon ni David ang kalakaran ng pag-aresto ng walang wara at kalaunan ay hihikayatin na umamin na lang sa korte para maabsuelto dahil 1,000 piso lamang daw ang multa. Sabi pa ni David, patuloy na kumukuta ang kapulisan sa pag-aresto sa bisa ng lumang batas laban sa sugal, gayong tahimik naman sa talamak na online gambling na sumisira sa buhay ng napakaraming Pilipino. Sa huli, ipinanawagan ni David na ipanalangin ang pamilya ng nasawi at ang bansa upang matigil na ang tinawag niyang pagbaha ng kawalang katarungan at wala ng mapagkaitan ng kinabukasan dahil sa kabalintunaan ng sistemang nagpaparusa sa mahirap at pumoprotekta sa makapangyarihan. Turuan kasi ninyo, ito mga members ninyo ng maayos. Sigurado, katoliko ito. Yung anak niya sa Kristan Turuan ninyo ng tama. Kasi karamihan sa mga nalululong sa ganyan, mga members ninyo. Ibig sabihin, hindi naturuan ng tama na masama yung pagsusugal. Ang problema pa nga, yung church tumatanggap ng mga donations galing sa PAGCOR, sa PCSO. Minsan nga may solicitation, double standard po. Dapat, kung masamaan na sugal sa inyong turo, dapat maigpi tayo sa ganyan. So may responsibility din kayo. Yung mga members ninyo, turuan ng tamang morality para hindi nalululong sa mga ganyang masamang bisyo. Ayan tuloy. So bawat isa sa atin may responsibility sa ating society, lalo na kayo na mga religious leaders. Magbigay kayo ng tamang guidance sa mga members ninyo na lang para maging maayos ang buhay ng bawat isa. Okay po? So anyway, ito ay may moral lesson para sa ating lahat. At saka siyempre, itong kwentong ito, mag-create siya ng awareness para sa ating mga mamamayan na dapat hindi basta-basta paintulutan ang inyong mga anak at kayo mismo sa panahon ng baha. Peligroso po. Nag-iba na yung panahon. Dumi na yung paligid because of urbanization. Baka ma-infect kayo po. May open wound kayo. Huwag susuong sa baha. Baka magka-leptospirosis na pwede ninyong ikamatay. Okay po? So yan po yung ating kwento ngayon. Lagi natin pong tatandaan, sa buhay po, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning sa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.